Good day everyone! Today ang ating tutorial, how to submit ticket in GCash. Kung hindi nyo ma-open ang inyong GCash app at meron kayo nabasok something went wrong, submit a ticket. Ito yung paraan para makapag-submit kayo ng ticket. But wait, hindi lang to para sa mga taong hindi makapag-open ng kanilang GCash account. Applicable din to sa mga problems na pwede nyo ma-encounter dito sa may GCash. Pero kung first time nyo lang ma-encounter yung isang problem dito sa GCash, pwede nyo panoodin yung aming tutorial na paano i-troubleshoot ang GCash app. Ilalagay ko na lang yung link dyan sa may comment section. Okay, back to the topic. Open natin yung ating GCash app. Hintayin lang natin mag-load. Lately kasi ang daming na-encounter na problem dito sa may GCash app. Dito sa front ng GCash app, makikita nyo dito yung Help Center. I-tap nyo lang yan. And dito, makikita nyo yung mga articles dito sa may GCash. And hindi nyo dito makikita yung submit a ticket, pero once na mag-open kayo dito ng kahit anong topic, for example, etong how can I create a GCash account, pag tinap natin yan, and binasa natin yan, pero wag nyo nang basahin, scroll nyo na lang pataas, para makapunta tayo dito sa may bottom. Dito, mababasa nyo yung, was this article helpful? Yes or no? Pero eto na yung submit a ticket. Etong nasa bottom niya. Tap lang natin yan para makapag-submit tayo ng ticket. So, yan yung paraan kapag hindi nyo na-open ang inyong GCash app. Okay, tap natin. And dito, makikita nyo na agad na pwede na nga tayo makapag-submit ng ating ticket, pero kailangan natin mag-provide ng ating email. Make sure na yung ilalagay nyo is yung GCash registered email nyo. Yung ginamit nyo nung nag-register kayo sa inyong GCash. Kung hindi kayo naglagay ng email address nyo or ng email account nyo sa inyong GCash, ang ilagay nyo dito yung active email nyo kasi dun sila magsisend ng code. And dito, syempre, ilagay nyo yung inyong registered full name sa inyong GCash account. And yung number ng inyong GCash account. Dito naman sa may concern category, pumili lang kayo dito. For example, tap natin itong arrow. Dito makikita nyo na madami kayong pagpipilian. Katulad nga ng sabi ko sa inyo, hindi lang to para sa mga naka-receive ng something went wrong, submit a ticket. Para na din to sa mga taong paulit-ulit na nakaka-encounter ng problem sa may GCash. I can't log into my GCash app, my account was put on hold due to routine verifications and money to bank, cash in, and more. Ang pipiliin natin dito is yung dahilan nga kung bakit tayo magsasabit ng ticket. Did you encounter? Ganun din, mamimili din kayo. Tap natin yung arrow. Piliin mo lang kung ano din yung na-encounter mo. Ito yung pipiliin ko, I encountered an error while trying to log in. Dito, mas maganda kung mapoprovide natin yung mismong date and time nung na-encounter natin yung problem. And syempre, ilalagay din natin yung main problem na na-encounter natin. So, for example, nangyari to no kahapon. Lagay ko lang yung date. At dahil nga meron nag-pop out na message sa akin GCash na submit a ticket, yun na yung mismo ilalagay ko dito. Submit a ticket. Kapag na-type na natin yung kailangan natin ilagay, dito naman sa may attachments, kailangan lang natin mag-add ng file. Katunayan na yun nga yung na-encounter natin problem. So, paano ba yung gagawin natin doon? Well, kapag halimbawa hindi kayo makapag-open ng inyong GCash app, tapos meron nga nag-pop out na message, pwede nyo picturean. Pero kung iba yung problem na na-encounter nyo, picturean nyo lang din, tapos i-add natin dito. Tap ko tong add file. Dito kapag na-upload na natin yung picture, makikita nyo na siya dito sa may baba. And now, pwede na natin itap yung submit. Pero bago natin itap yan, i-review muna natin kung tama ba yung mga details na nailagay natin. Kung nasagutan na ba natin lahat. Ayan, hindi ko pa pala nailalagay yung aking mobile number. Okay, once na na-review na natin yung mga na-input nating details natin, itap na natin yung submit. Ayan, habang loading pa mga kabambam. Like, subscribe, and hit the notification bell for good luck. Dito mababasa natin agad na your request was successfully submitted. Ngayon, ang dapat natin gawin, abangan na agad natin yung email ng GCash. Kasi magbibigay sila ng ticket number at kailangan natin i-follow up kay GG yan. Dahil kapag hindi natin na-follow up yan, hindi na mapaprocess yung ating ticket. Punta na tayo sa ating email.
Now, ikakopy lang natin yung na-receive nating code from GCash. And dito na tayo sa may paano ba mag-follow up kay GCash. Balik tayo sa ating GCash app. Bago natin i-input yung ating code para makapag-follow up, later, explain ko sa inyo yung mga dahilan kung bakit ba hindi natin ma-open yung ating GCash app. Napaka-importante niyan, kaya huwag kayong mag-skip dahil kailangan nyong malaman yan. Siyempre, para aware na din kayo sa nangyayari sa inyong account. Okay, back to the topic. I-tap na natin chat with Gigi. Unlike kanina, kailangan natin mag-select dito sa mga article. Dito, magdadirect na tayong chat with Gigi. And i-tap lang natin yung I agree, let's go. Dito sa may message box, i-type nyo lang yung follow-up ticket. Then, i-send na natin. And hihingi na ni Gigi yung ating ticket number. Lalagay lang natin dito. Then, send ulit natin. Now na nasubmit na natin, makaka-receive ulit tayo ng email from GCash, pero hindi pa yun yung reason kung bakit hindi tayo makapag-login or hindi pa yun yung dahilan kung ano man yung nilagay mong problem mo dito sa may GCash. Ang nilalaman lang ng email ay pinapaalam sa inyo na pinaprocess pa ang ticket nyo. After that, maghihintay lang kayo ng 48 hours. Nakalagay na din yung instructions doon or minsan meron silang hihingi ng documents sa inyo, kailangan nyo lang yun i-submit. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, sasabihin ko yung mga possible na dahilan kung bakit nga ba hindi nyo ma-open ang inyong GCash account. Pinaka nangungunang dahilan dyan is temporary suspended yung account nyo sa may GCash. Si GCash mismo yung gumawa ng suspension ng account nyo. Para na din yan sa protection ng account nyo. Kasi minsan, meron silang nakitang suspicious transactions or merong nag-report ng inyong account. But don't worry mga kapombams dahil kadalasan naman nasusolusyonan yung mga problem na na-encounter dito sa GCash. Pero kung meron kayong mga katanungan or suggestion content, ilagay nyo lang yun sa may comment section. Thank you for watching and stay blessed. And by the way, mga makikita nyo yung video sa may dulo ng video na to ay pwede nyong i-click para ma-redirect kayo sa video